Magandang araw sa inyong lahat. Ito ang Paningin Pilipino sulyap sa agham panlipunan na naglalayong tuklasin ang mga makabuluhang diskurso sa psikolohiya at kultura ng Pilipinas. At sa kabanatang ito, tatalakayin natin ang tatlong mahalagang konsepto sa larangan ng agham panlipunan. Ito ay ang psikolohiyang Pilipino, Pilipinohiya, at pantayong pananaw. Pag-uusapan din natin ang pinagmulan, kahulugan, at kung bakit sila mahalaga, lalo na sa panahon ngayon ng social media, globalisasyon, at ang pabilis na pagbabago sa lipunan. Magsimula tayo sa psikolohiyang Pilipino na binuo ni Dr. Virgilio G. Enriquez noong 1975. Layunin ng kilusang ito na baguhin ang paraan ng pag-aaral ng psikolohiya mula sa kanluraning pananaw papunta sa pananaw ng Pilipino. Dati, karamihan sa mga teorya ng psikolohiya ay galing sa Estados Unidos o Europa. Pero kung iisipin mo, iba ang konsepto nila sa atin. Kaya't sabi ni Dr. Enriquez, paano mo maintindihan ang ugali ng Pilipino gamit ang konsepto ng mga banyaga? Sa psikolohiyang Pilipino, binibigyang diin ang mga halagang pakikipagkapwa-tao, hiya, utang na loob at pakikisama. Mga katangiang hindi matatagpuan sa kanluraning psikolohiya. Halimbawa, kapag may problema ka, hindi mo agad sinasabing I need a therapist. Kadalasan, lumalapit muna tayo sa pamilya, kaibigan o simbahan. Dahil sa kultura natin, ang pagpapagaling ay isang kolektibong proseso. Sa kasalukuyan, nakikita natin ito sa lumalakas na panawagan para sa kamalayan sa kalusugang pangkaisipan na gumagamit ng wikang Pilipino. Marami ng tagalikha ng nilalaman at organisasyong tumutulong sa mga kabataan sa pamamagitan ng lokal na lengguwahe at kontekstong Pinoy. Ibig sabihin, buhay na buhay pa rin ang psikolohiyang Pilipino at patuloy na lumalago sa modernong panahon. Ngayon naman, dumako tayo sa Pilipinolohiya. Ito ay isang larangan ng pag-aaral na nakatuon sa pagkilala sa ating sarili bilang Pilipino, sa ating kasaysayan, kultura, wika, at karanasan. Ayon kay Salazar, ang Pilipinolohiya ay isang hakbang tungo sa dekolonisasyon ng isip. Ibig sabihin, pag-alis sa mga dayuhang kaisipang bumabalot sa ating kamalayan. Sa madaling sabi, ito ay paraan para maibalik ang pagtingin sa sarili bilang Pilipino, hindi bilang kopya ng iba. Makikita natin ito ngayon sa mga pelikula, musika at sining, tulad ng pelikulang Gumburza o mga awiting tumatalakay sa karanasan ng karaniwang Pilipino. Hindi lang ito libangan, kundi paraan ng pagpapahayag ng pagkakakilanlan. Maging sa mga paaralan, dumarami na ring mga programang nagtuturo ng kasaysayan sa mas makabansang paraan. Sanganyo ng modernong Pilipinolohiya. Ang hamon lang sa TikTok at trending culture, paano natin mapapanatiling buhay ang pagmamahal sa sariling kultura? Dito pumapasok ang kamalayan. Kapag kilala mo kung sino ka, hindi ka basta nadadala ng agos ng globalisasyon. At syempre, hindi din mawawala ang pantayong pananaw na ibinuo ni Salazar. Ang ibig sabihin nito, mula sa atin, para sa atin. Ito ay isang paraan ng pagtingin sa lipunan kung saan tayong mga Pilipino ay ang tagapagsalita at tagapakinig, hindi ang mga dayuhan. Sa halip na ipaliwanag natin ang ating kultura gamit ang salitang banyaga, gagamitin natin ang ating sariling wika at karanasan. Ito ay hindi lamang sa paggamit ng Filipino, kundi sa pag-uunawaan nating mga Pilipino sa parehong pananaw. Halimbawa, sa panahon ng social media, madaming mga ideolohiyang nanggagaling sa ibang bansa, magmula na lamang sa Western feminism hanggang sa mga politikal na pananaw. Ang pantayong pananaw ay nagsisilbing paalala sa atin na bago natin yakapin ang mga ideyang ito, dapat muna nating suriin kung ito ba ay akma sa ating konteksto bilang isang Filipino. Makikita rin natin ito sa diwang ng mga kabataan na muling nagbabalik sa paggamit ng Filipino sa paggawa ng kanilang mga video projects, podcast, vlogs, o community project. Ibig sabihin nito, hindi lang ito teorya. Ito ay isang paalala na dapat nating ipaglaban ang ating boses at wika.
Ngayon, pag-usapan naman natin ang pagkakaiba at pagkakatulad ng tatlong konseptong ito. Lahat ng tatlong konseptong ito ay naglalayong palakasin ang identidad ng Pilipino. Pare-pareho nilang sinisikap na alisin ang impluensyang kolonyal sa kaisipan at kultura ng mga Pilipino. Lahat ay gumagamit ng wikang Filipino bilang medium sa pag-unawa at pag-aaral. At higit sa lahat ay naghahangad na itaguyod ang sariling pagkakakilanlan, pananaw at damdamin ng mga Pilipino. Dumako naman tayo sa pagkakaiba. Ang psikolohiya ay nakatuon sa pag-aaral sa isip, ugali at damdamin ng Pilipino. Ang Pilipinohiya naman ay mas malawak. Ito ay ang pag-aaral sa bansa, kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Samantalang ang pantayong pananaw ay isang metodolohiya o paraan ng pagtingin at pakikipag-ugnayan kung saan tayo mismo bilang mga Pilipino ang nag-uusap at nagpapaliwanag sa isa't isa. Kung iisipin, ang tatlong konsepto ay parang magkakapatid. Iba't ibang idea, ngunit isa lamang ang layunin. Ito ang paglikha at paghubog ng mga Pilipinong may kamalayan sa sariling pagkakakilanlan. Ngayong taon ng 2025, ramdam na ramdam natin ang epekto ng modernisasyon at globalisasyon. May mga kabataan na mas sanay magsalita sa Ingles kaysa sa Pilipino, habang ang iba naman ay nawawalan ng tiwala sa sariling lahi. Pero kung babalikan natin ang mga aral ng psikolohiyang Pilipino, Pilipinolohiya at pantayong pananaw, makikita natin na ito ang susi sa pagpapatibay ng pambansang pagkakakilanlan. Ito ang nagbibigay sa atin ng sense of belonging na kahit saan man tayo dalhin ng panahon, may ugat tayong babalikan. Sa mga isyong panlipunan tulad ng disinformasyon, kawalan ng respeto sa kasaysayan, at kakawatak-watak ng opinyon ng mga Pilipino, kailangan natin balikan ang mga konseptong ito. Dahil kung magkakaintindihan tayo sa sariling wika at kultura, mas magiging matatag tayo bilang isang bansa. Sa kabuuan, ang psikolohiyang Pilipino ay nagtuturo ng malasakit at pag-unawa sa kapwa. Ang Pilipinohiya naman sa kabilang banda ay nagbubukas ng kamalayan ng ating ugat at kasaysayan. Ang panghuli naman ay ang pantayong pananaw, na kung saan ito ay nagbibigay diin sa komunikasyon at pagkakaisa mula sa atin para sa atin. Bilang mga kabataan, responsibilidad natin na ipagpatuloy at mas pahalagaan pa ang diwa ng mga ito. Hindi lang sa salita, kundi pati na rin sa gawa. Ating tatandaan na ang tunay na katalinuhan ay hindi lang masusukat sa kung gaano karami ang iyong nalalaman, bagkus sa kung gaano mo mas nauunawaan ang sarili mong bayan. Muli ako si Dan. Ako si Seth. Ako si Ay. Ako si Raisa. At ako naman si Adrian. At ito ang Panining Pilipino, sulyak sa Agham Panlipunan. Hanggang sa muli, paalam mga kasinta.